Morning. 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 Pasenda ng inyong Bible, ang inyong puso, ang inyong kwaderno, at tayo may panibagong pag-aaralan. Yan ang i-discuss ngayong umaga, amen. At itong sa doctrine natin about human nature, ipag-usapan muna tayo about our vision. At ang ating main text ay sa Lucas chapter 9, verse 57 to 62. Bago natin ito basahin, amen, ay mag-a-assign muna ako ng ilang verses. Makikibasa ako kay Brother Jerison ng chapter 9 ng Lucas, verse 57. At meron na tayo sa screen. Okay, chapter 9 ng Acts, verse 6 kay Brother James naman. Acts. Tapos Luke chapter 9, verse 59 kay Sister Bella. Luke chapter 9, verse 61 kay Sister Mary. Luke chapter 9, verse 60 kay Sister Hannah. At Luke chapter 10, verse 1 hanggang 2 kay Sister Natalie. At kay Brother Orlando, amen, ay opening prayer. Okay, magsitay tayong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka sa aming kalagitnaan. Dakilang Panginoon sa iyong gawa, Panginoon. Yes, God, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga, Panginoon. Yes, God. Sa bagong araw na yung binigay, Panginoon. Sa pag-aaral na yung salita, Panginoon. Amen. Yes, God, Panginoon. Ikaw nga, Panginoon. Magbibigay, Panginoon, ng karunungan, Panginoon. Sa magtuturo, Panginoon, at sa tagapagpakinig, Panginoon. Ikaw din, Panginoon, ang magbukas, Panginoon, ang puso at isip, Panginoon, at tainga nila, Panginoon. Yes, God, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magbigay ng karunungan, Panginoon. Yes, God, Panginoon. Yes, God, dakila, Panginoon. Amen. Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you sa bawat isa. At malapit na naman ang conference. Lagi tayong hinahamon. Ang tanong ay, gaano tayo kahanda sa pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon sapagkat kritikal ang mga bagay na ito. Sapagkat ang problema sa maraming mananampalataya, alam nilang sumagot kung paano ang salitang oo, pero hindi nila alam paano sumunod. Ang interes ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay patungkol sa imbitasyon ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang siya nag-i-invite ng kaligtasan, nag-i-invite din siya ng mga magpapagamit para makapagligtas siya. At isa yan sa dahilan kung bakit tayo ay unang iniligtas upang may mga hindi paligtas na makabalik loob sa ating Panginoon. Kaya nawa sa ating pag-uusapan ngayong umaga ay maunawaan natin ang bagay na ito. At masaya tayo kapag may mga ginagamit ng Diyos, pero ang tanong, kumusta ka? Kumusta ka ngayong umaga? Kumusta ka? Sabi ng isang kanta, tutugon ka na ba sa imbitasyon niya? Okay. Sapagkat dito sa ating babasahin, amen, kaya makikibasa muna ako sa salita ng Diyos sa isang pagbasa kay Brother Ezekiel. Makikibasa muna ng Tagalog sa Lucas chapter 9 verse 57 to 62. Sige na ito na sa screen. Check nyo na lang sa inyong mga Bible mamaya after reading. Lucas chapter 9 verse 57 to 62.
Sa Tagalog muna, habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta. 58, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa ipapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang sa kanyang ulo. 59, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo munang akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Okay, purihin ang ating Panginoon sa pagbabasa muli ng kanyang salita sa ating aralin ngayong Sunday School. Now, ang ating pag-aaralan ngayon is starting with yes. Ang pasimula ay ang oo. Sapagkat pwede tayong gumawa ng dakilang bagay o naman ang pinagagawa ng Diyos, pero lahat ng ito ay magsisimula sa iyong pagpayag. At hindi ka pumapayag, ay imagination na lamang ang iyong matatanggap. God will not use those who are not available. Amen? And you will be available if you are willing. You cannot be available if you are not willing. Amen? Available, amen, to be used are those willing, mga kapatid sa Panginoon. Nagnanasa. Amen? At naghahanda. At nakita natin dito, first and foremost is the great invitation of our Lord. Ang dakilang paanyaya ng ating Panginoon with a great purpose. Amen? Tayo ay unang niligtas. Now, He is inviting us for a purpose. And that certain purpose is be used in His mission. Sapagkat siya may mission sa lupa, ang una niyang itinuro, manalangin kayo ng ganito, gaya ng sa langit, ganon din sa lupa. Mapasa amin ang kaharian mo. Yan may say amen? Amen. Tayo ay pagharian ng Diyos. At marami pa alam natin ang hindi pinaghaharian ng Panginoon. Sapagkat ayaw pa nilang ipasakop ang kanilang kalooban sa Diyos. At ito ay magiging willing ng mga puso nila kapag naririnig nila ang binhi ng buhay. Amen? Na ginagamit at pinapagamit ng isang tao willingly ang kanyang puso at ang kanyang labi. So, you are saved, amen, to be used in a great invitation. That is one of His purpose, mga kapatid, ng kanyang pagliligtas sa atin. Hindi lamang tayo makasama sa langit, na iiwanan na lang ang iba. Hindi gusto niya ay makasama pa ang iba at gagamitin ka. Basahin natin ang Luke chapter 9, verse 57 ni Brother Jerison. Sabi dito, habang naglalakad sa daan ay may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo, saan ka man magpunta. Okay, makikita natin dito, mga kapatid, thank you Brother Jerison, yung salitang, Lord, I will follow you wherever you go. Kapag tayo naligtas, mga kapatid, nagkakaroon ito ng dating sa ating buhay. At ang buhay natin ay nagiging mas malaki. Amen? Ibig sabihin, lumalawak ito, nakikita natin ang kabuluhan nito para saan tayo. Hindi lamang tayo sa ating loob ng bahay, hindi lamang tayo sa ating pinag-aaralan, hindi lang tayo sa ating trabaho at negosyo, hindi lang tayo sa ating pamilya. Nakikita natin, meron pa palang ibang tao na gusto ng Diyos ay makabalik sa Kanya. At nakikita mo yung kabuluhan mo ngayon. Nasaan ka ngayon? Sa bahaging iyon. May pakialam ba tayo, mga kapatid,
hallelujah, sa kalooban ng Diyos. Kaya nandito yung isang lalaki. Sabi ka agad na, Panginoon, susunod ako sa iyo. Maganda yung mission mo. Amen? Tingnan natin ang Acts chapter 9, verse 6. Acts chapter 9, verse 6. Acts chapter 9 verse 6. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Magtindig ka at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Pansinin natin ito mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng kanyang ipagagawa, hallelujah, if we are willing, we are ready and available para sa ating Panginoon. Nung ikaw ay nakaranas ng kaligtasan, amen, iyong isinuko ang iyong kalooban sa plano ng Diyos. Kung hindi mo pa nagagawa yun, hindi ka paligtas. Imagination lang yung kaligtasan para sa iyo. Because ang kaligtasan is surrendered life to Christ. Amen? Amen. Merong naghahangad ng kaligtasan pero hindi niya isinusuko kanyang buhay sa Diyos. And that picture, napakalinaw niyan dun sa krus. Ibaba mo kami. Ibaba mo yung sarili, ibaba mo rin kami kung ikaw ang Kristo. So may gustong maligtas pero gusto muna niyang patunayan ng Diyos ang kanyang gagawin sa atin. Pero yung isa, sinuko niya ang lahat sa Panginoon. Nangako ang Panginoon na yun din isasama kita sa paraiso. Amen. Ang pagliligtas sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ay paghamon din sa atin na pakinggan ang kanyang panawagan. Namaramdaman natin ang Diyos ay nangungusap, nag-aanyaya na ang salita ng Diyos ay ipatotoo, ibahagi, ikwento natin sa iba, upang maging seryoso din sila sa kanilang relasyon sa Panginoon sa iba't ibang bahagi ng buhay na meron sila. Kasi magkakaiba tayo, iba ka rin, iba ka sa akin, pero lahat tayo in-invite ng Panginoon. At maraming kagaya mo, at maraming mas malala pa sa iyo, kagaya ko, pero nais ng Panginoon na sila iligtas din. Lalaki at babae, inaanyayahan tayo ng Panginoon na magkaroon ng malasakit sa buhay ng iba. Na maintindihan natin gusto ng Diyos na nasahin natin na sumunod sa Kanya. At yun ang gusto ng Panginoon. Sumunod talaga tayo sa Kanya. Sa Kanyang panawagan. Subalit ang Panginoon ay nagbibigay ng babala sa atin na kapag susunod ka sa Kanya, mga kapatid, tandaan natin ito, kasama dyan ang pagsasangkap ng Panginoon. Bakit? Dahil marami kang sasagupain. Tayo ay haharap sa labanan, hindi mo kaya kapag wala ang pagsasangkap ng Diyos. Amen? At kung ikaw'y nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka aasa sa iyong magagawa. Kundi aasa ka sa magagawa ng Diyos. Dahil alam mo na kapag tumawag ang Diyos, siya ang magbibigay ng kailangan mo. Gaya ng lumang kasabihan, amen, God does not call the equipped, amen, He equipped the cold. Amen? Siya ang magsasangka. Kaya kahit wala kang alam, dahil talagang wala naman tayong alam, amen, sa kaharian ng Diyos, pwede kang maraming alam sa mundo, pero wala kang kaalam-alam. Amen. Amen sa Panginoon. Kaya kahit tingnan mo, yung mga magagaling maggitara sa sanlibutan, hindi nila mapatugtog ng mahusay, ng may kabanalan ang awitin para sa ating Panginoon. Ganon din ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sapagkat hindi natin ito salita, ito ay kalooban ng Diyos at ang salita ay Diyos. Can we say amen? Amen. Ang hindi alam ng mga alagad, may mga bahagi ng buhay natin na kailangan pang trabahuin. Kaya kapag ang alagad ay nag-assume na alam na niya, amen, isa lang sasabihin sa iyo ng Panginoon, mangmang ka. Amen? Huwag kayong magpakapantas sa sarili niyong pangunawa. Sapagkat ang lahat ay magsisimula sa iyong pagbayad. At kapag pumayag ka, doong katuturuan ng Panginoon. Amen? At ginagamit niya ang kanyang mga pastor
Wala pa ang Panginoong Hesus, siya na ang kanyang pinangako. Jeremiah 3:15. Pakilagay mo nga kapatid. Amen? Na ang kakandili sa'yo ng unawa at kaalaman ay ang mga pastor galing sa puso ng Diyos para sa iyo. Kung ano talaga ang kailangan mo, amen, ay siya ang ibibigay sa iyo. Hindi yung gusto mo. Pero darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mangangati antena ng marami at maghahanap sila, mag-ibon sila ng mga pastor, umangangaral na gusto lamang nila. Pero ang Panginoon, ang gusto niya, yung gusto niya para sa iyo, hindi yung gusto mo. Kaya ang dadalhin ng Panginoon sa iyo, yung sasawata sa iyo, tatabas sa kahinaan mo, at mga bahaging ikaw ay hindi lalago para ikaw ay lumitaw na mahusay sa harap ng Diyos, hindi sa paningin mo. Amen. Sapagkat ang katotohanan ng pagiging mananampalataya kasama ang alagad, lalo na ang alagad, dahil lahat ng mananampalataya dapat alagad ng Diyos. Ang katotohanan nito, mga kapatid, ay may pagdidisiplina ang Panginoon. Lalo na, pangalawa, kapag nananatili sa ating puso ang salitang no. Pangalawa nating pag-usapan. Amen? Bukod sa great invitation ay yung ating bokabularyo na hindi. Gusto mong sumunod? Amen? Pero sabi nung kanta, di ko magawa. Bakit? Nasa dictionary mo yung no. Nasa dictionary mo yung salitang no. Mga kapatid sa Panginoon. At ang no, at alam niyo kung anong big no, is not the letter N-O. It is delay. Kapag dinidelay mo ang panawagan ng Diyos sa iyo, ito ay pagsasabi rin ng no. Gusto mong sumunod, pero sa susunod na panahon, you are saying no, not yes. Luke chapter 9, verse 59. Luke chapter 9, verse 59. Sino binabasa ko ito? Sister Felina. Okay. Sister Felina yung nasa screen, hindi niyo po kita. Hindi. Okay, sige. Mas malupit. Sige. Nakita na? Chapter 9, verse 59. Tapos pagsunod ng 61. Verse 61. Sige po, si Sister Mary na yung sunod. 59 po. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya ay nagsabi, Panginoon, ano ba ito? Sige po, Panginoon, hayaan. Ito sa ito, ano ito, Pastor? Sige po. Panginoon, tulutan mo muna akong ano ito? Makalimot ba ito? Makauwi. Nakauwi At nagkailigay ang aking ama. Okay. So, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibig ko ang aking ama. So, doon ay gusto niyang umuwi para mailibing ang kanyang ama. Tingnan natin yung verse 61. Tingnan natin yung pag-delay niya. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. Susunod ako, pero para bang pag pinayagan ako, pag umuo ang aking sambahayan. So, ito yung itsura ng pagpapaliban.
Marunong tayong sumagot ng oo, pero hindi natin alam paano sumunod. Ito ay salitang no. So, hindi mo halata, inaalis mo yung pangin ng salitang hindi. So, parang hindi nakakasakit, parang walang nangyayari kasi hindi ka naman nagsalita ng hindi. So, walang sting kasi hindi ka nagsalita ng hindi, ayaw ko. Ang sabi mo ay, hayaan mo muna. Mukhang maganda. Pero mga kapatid, ang totoo, parehas lamang yun nung sinabing no. Bakit? Wala kang ginawa sa imbitasyon sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, nagpaalam mo na ako eh. Dinelay mo eh. Ang sabi ng Panginoon, sumunod, hindi umurong, hindi magdahilan, hindi mga tuwiran, mga kapatid, sapagkat ang Diyos na ang gagawa pagkatapos mong sumunod nang may pagtitiwala. Bibigyan ka rin niya ng karunungan kung ano ang kailangan, sasangkapan ka niya ng pangkunawa, amen, upang ikaw ay maalalayan at makita mong ikaw ay tinutulungan ng Diyos. Dahil ang Diyos kapag nagsabi na ikaw ay hindi pababayaan, hindi kanya talaga pababayaan. You will be anointed by God. Amen? At yun ay trabaho ng Diyos. Tatrabahuin mo, but first and foremost, kapag pumayag ka na, nakipagtipang ka na sa Diyos, sa bahaging iyon, siya na ngayon ang unang gagawa. Kailangan lamang niya ay ang pagsagot mo. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon. So, tingnan natin yung verse 61. Verse 60. Chapter 9, verse 60 ng Luke. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mapatay ang maglibing sa kanilang mapatay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. So, pansinin natin ito. Ang salitang no ay dumarating o ang delay dahil sa mga distractions. May mga abala sa ating buhay. Na para bang merong ibang bagay pang mas mahalaga kaysa sa sinabi ng Diyos. Merong mas priority ka kaysa doon sa inaalok ng Diyos sa iyo. Sa ipinag-uutos ng Diyos sa iyo. May humihigit pa sa kalooban mo kaysa doon sa sinabi niya. Tanda natin ito, lagi tayong maraming masusumpungang dahilan. Sa halip na tayo sumunod, lagi tayong may alternative. Mga kapatid, kung gusto mong i-fix yung panawagan ng Diyos sa iyo, ang tangi mo lang magagawa doon, umuo. Magpasakop, sumunod, magtiwala. Amen? Pero wala ka ng ibang makifix doon kasi siya nang makifix sa'yo. Siya ang mag-aayos sa'yo. Pag ayaw mong magpaayos, aayusin ka talaga ng Diyos. You will face trial, you will face testing, you will face problem na paulit-ulit lamang dahil ayaw mong higitan pa yan gustong ibigay ng Diyos sa'yo. Ayaw mo siyang payagan. Ang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, laging makakasumpong ng malaking kaaway. There's always an enemy, a great enemy. At isa dyan ay ang ating kalooban. Kaya kung hindi mo yan isusuko, magkakaroon yan ng same effect every time na maririnig mo ang imbitasyon niya. Pare-pareho lang ang epekto. Kasi ikaw ang unang kalaban. You are the hindrance in the calling of God. Hindi ang iyong pastor, hindi ang church, hindi yung mga taong ililigtas ng Diyos. It is your way that being misplaced. Ibig sabihin, mayroong misplaced priority. Iba ang pinagtutuunan ng kalooban mo kaysa sa gusto ng Diyos. Can we say amen? Yes, amen. Ang tanong ko ngayong umaga, ano ang pamunahin sa puso mo? Ano ang pinakamahalaga sa iyo? Ano ang pumupuno sa puso mo? Tanda natin ito, marami kang nasusumpungan sa mundo.
Hindi pwedeng hindi. Kasi kahit ang kaaway nag-alok na sa atin, ibibigay ko sa iyo. Lahat ng nakikita mo, sambay mo lang. Isipin mo yung deception ng diablo. Kahit siya na creation lamang, magagawa ng pilipitin, amen, ang kalooban ng Diyos sa iyong isipan, para ang kalooban mo'y sumunod sa Kanya, hindi sa Diyos. Na mas magaling pa siya, makapangyarihan siya, para dayain ka at sumunod sa Kanyang nais. Kaya ikaw ay ma-occupy. Mananaig ang iyong carnality or your flesh. Yung kailangan ng iyong laman, gusto ng iyong laman. Nakalimutan ba natin ang sinabi ng Diyos na ating buhay, pagkilos at pagkatao ay nasa Diyos? Sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo kumikilos, nasa Kanya ang ating pagkatao. So, if you are saying no, maybe sometimes you are delaying the calling of God. Gusto ng Panginoon magpatutuo ka, estudyante ka, pero ayaw mong magpatutuo. Maybe you are compromising or you are making sin. Nakakagawa ka ng kasalanan at nagiging madali sa iyo ang paggawa nito. Tanda natin ito, kapag nagagawa natin tumanggi sa imbitasyon ng Panginoon, mahihirapan kang tumanggi sa alok ng kaaway. Ulitin ko to. Wala yung dito. Papahayagan niya. Amen. Tandaan niyo to. Kapag nagagawa mong tumanggi sa alok ng Panginoon, madali kang tatanggap sa alok ng kaaway. Hindi mo ito matatanggihan. Natatanggihan mo yung yung may-ari ng lahat. So, paano ka pa mga may ingatan? Sino nang kakampi mo? Sarili mong laman. Yan ang binibihag ng kaaway. Kung marunong tayong mamingwit, marunong din si Satanas. Tandaan niyo mga kapatid, kapag tayo tumatanggi sa panawagan ng Panginoon, nananakit ka ng puso ng iba. You're hurting other people. Kasi, pwede silang iligtas, pwede kang makarating doon, dahil tinatawag ka ng Panginoon, sila ay tutulungan ng Diyos, gagamitin ka, hindi nila makamit ang kalayaan, kagaling ng kaligtasan, dahil ayaw mong umuo sa panawagan sa iyo. Hinahamon ka ng Panginoon na magpatutuo, mag-akay, manalangin, magpayo galing sa salitang isinasabuhay mo mula sa Panginoon, pero ayaw mong ibukang yung bibig, ayaw mong ipagamit ang iyong kamay, ayaw mong ipagamit ang iyong buhay sa Panginoon, nananakit ka ng buhay ng iba. Hindi ka pa nagsalita para manakit ng masakit na salita. Pero may mga taong napapahamak dahil sa kawalan natin ng pakialam. May mga bansa, may mga bayan, may mga probinsya, may mga tahanang nagiging impyerno dahil sa kawalan ng pakialam ng mga tinatawag ng Diyos, ng mga niligtas ng Diyos, na nakikinig ng mabuting balita pero ayaw magpagamit sa Panginoon. Yung mga diligtas, hindi sila nakarinig ng mabuting balita. Pero ikaw, lagi kang nakakarinig. Linggo, umaga at gabi, Huwebes, may daily devotion ka pa, mahilig kang makinig ng Christian song. Ano ginagawa mo dyan? Nagbabasa ka ng salita ng Diyos. May mga taong gusto ng Panginoon ay magbago, pwede kang gamitin ng Panginoon. Pero ang pag-delay mo, ang pagtanggi mo, may mga pamilyang pwedeng nasisira dahil ayaw nating tumugon. Naging nandoon yung it. Paano kung sumunod ako? Baka walang mangyari. Magka-problema yung pamilya ko. What if ginawa ko to, sinuko ko, baka mamaya walang mangyari. What if kung humakbang ako, hindi naman makinig yung mga tao? Balik na rin natin, what if sumunod ka?
Ay paano kung sumunod ka? May option yung mga tao. Magkakaroon sila ngayon ng choice sa isang mas magandang layunin. Mas maganda pala yung gusto ng Diyos. Iiwanan na namin to. Nung naligtas yung babaeng Samaritana, marami sa kaniyang lugar humanga sa Panginoon. Kasi pagkatapos niyang marinig na kilala siya ng Panginoong Hesus, ipinatutuon niya ang maraming bagay sa Panginoon. Bumalik sila sa Panginoon. Yung pinagaling, mga kapatid, na legion ang sumapi sa kanya. Pinabalik ng Panginoon sa kanyang sambahayan. Marami ang naligtas. Marami ang pwedeng maligtas sa iyong testimony. Remember this. Your testimony can save family. Your testimony can save city, town, province, nation. Kahit isang kaluluwa, makapagliligtas siya. Hindi pwedeng hindi. Kasi merong taong pumunta rin sa iyong nilakaran. Can you say amen? At kung magpapatutuo ka niyan, mga kapatid, for the sake of their salvation, mga kapatid, and the glory of God, may magagawa ang Diyos, mapapalakas ka. You need to decide now not to say no and not to delay. Ngayon, mga kapatid, kinakausap tayo ng Diyos. Can we say amen? Kailangan natin, mga estudyante, talikuran natin ang ating mga compromise. Kasi tandaan natin ito, ang mas mahabang pakikisama natin sa mga unbeliever ay isang paraan para hindi ka makapagpatutuo. Kasi mahaba yung oras mo sa mga di mananampalataya. Ano gagawin nyo doon? Ang usapan nyo doon, siyempre, hindi salita ng Diyos. Malibang equip ka, nagpe-pray ka sa church, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, dahil alam mo, pag sasangkap yun sa iyo ng Panginoon, pag tayo mo, pupuntahan mo kaibigan mo, amen, at umaasa ka ang Diyos ay gagawa, gagamitin ka ng Diyos. Pwede kang makapagpatutuo sa time na siya may problema. Maakay mo siya, mapalakas. Pero kung ikaw din mismo nangihina, sino ang iyong palalakasin? Tandaan natin ito, ang pag-delay natin o ang ating pagsabi ng hindi o ayaw nating pumayag, nasisira ang relasyon sa Diyos. Ikaw at sa Diyos. Bakit? Tumatanggi kayo. Meron bang magulang na natutuwa sa isang anak na ayaw sumunod? O meron magulang na ganyan, may isang may nakuha. Walang magulang na natutuwa kapag ang anak ay ayaw makinig. Pero kung ang magulang masaya dahil nakikinig ang kanyang anak at tumutuhod, totoo din yan sa Diyos. Masaya siya. Ibubuhos niya ang pagpapala sa iyo, kalakasan sa iyo, karunungan sa iyo, tunawa, dahil marunong kang sumunod. Tandaan natin ito, ang ating relasyon sa Panginoon, ang pundasyon ay pagsunod. Amen? Ang kaligtasan natin ay pananampalataya sa Kanya. Pero ang patutuo nito is obedience. Tandaan natin, amen, the testimony of our faith is our obedience to the Lord. Faith without works is dead. Ibig sabihin, if you are truly trusting God, God can move you. Makikilos ka niya kasi ang Ebanghelyo ang mangungusap sa iyo. Ang minamana mo sa Diyos, ang tinatanggap natin. Kaya nga nagbabago tayo, it is because of Him. Greater is He, amen, that He that is in the world. Mas malaki siya na nasa atin kaysa sa Kanya na nasa sanglibutan. Kaya kung malaki ang Diyos na nasa loob mo, makikilos ka niya. Pero kung ang nasa iyo ay ang nasa sanlibutan, mahihirapan ka. Ang pagtanggi natin, mga kapatid, ay magdadala ng
kawalan ng kakontentuhan. Discontentment in life. Kapag tayo ay laging tumatanggi o nagdi-delay, hindi tayo nakukontento. Kaya, papansin mo, may mababalingan ka isang bagay, karnal na. O may hinahangad ka ng isang bagay, hindi mo talaga kailangan. Tandaan natin ito, gaano ka man ka lago sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, gaano man kalaki ang kinikita mong panalapi, anumang laruan ang meron ka, anumang libangan ang ginagawa mo ngayon, kapag tinawag ka ng Panginoon, wala nang ibang makapagpupuno sa iyo. Hindi yung ginagawa mo na pang sarili, hindi yung libangan mo, hindi ang trabaho mo, hindi ang negosyo mo, hindi ang pera mo, hindi ang pagkain mo, hindi kung anong meron ka, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen. Yes. Dahil ang tumawag, siya ay sapat sa iyo. Ang tumawag sa iyo ay sapat sa ating lahat. Ang tumatawag sa atin ay ganap at sakdal, kaya magpakaganap ka at sakdal sa kalooban ng Diyos. Kaya, mga kapatid, isipin natin ang bagay na ito. Ang mabuti nating magawa is not delaying tactics. Not saying no, but saying, what do I need to do? What do you want me to do? Here I am, Lord. What do you want me to do? What shall I do, Lord? Amen. Kasi dito, makukumpita tayo at maintindihan natin na kahit gaano kahina tayo, masasangkapan tayo ng Diyos. It will bring great honor and privilege in your life sapagkat sino ka, ikaw ay putik, ikaw ay alabok, ikaw ay lupa na hinulma ng Diyos, binigyan ng buhay na hininga at nagkasala pa. Sino ka na? Sino ka na? Ikaw ay niligtas. Wala na tayong dahilan para hindi makinig sa opportunity na binibigay niya. Ang pwede nating magawa sa ating pagtatapos ay ang ating pag-oo. Oo. Oo, can we say amen? Amen. Yes. Luke chapter 10, verse 1 hanggang 2. Makikibasa po tayo. Luke chapter 10, verse 1 hanggang 2. Pagkatapos nito, bumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng 2-2 sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. 2. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin ang pagdala siya ng mga mag-aani. Tingnan natin mga kapatid ang event na to. Ang mga taong ito, maaaring kagaya mo na noon ay nagsasabi ng no. Pero nagkaroon ng turn of events. Sa halip na sabihin mong no, sa halip na magdahilan ka, mag-delay ka, sabihin mo ay yes. At kapag ikaw ay umuo, mga kapatid sa Panginoon, Diyos ang maglalagay sa iyo ng kailangan mo. Nababalik ka sa Panginoon, dalang mabuting ulam na kahit ang masasamang espiritu ay sumusuko sa iyo dahil kay Kristo. Nandito yung turn of events. 70 disciples, mga kapatid. Mga lalaking nagsabi rin ng no, and eventually they say yes. Hindi nila nung kilala ang Diyos. Ayaw nilang makinig, maraming pangangaral sa Jerusalem. Amen? Di sila believe sa Panginoon, pero nang Panginoon na naka face to face, amen, hindi na nila pinagmatigas ang kanilang puso.
Hindi na nila pinagmatigas ang kanilang kalooban. Anong ginawa nila? Sumunod na. Ito na. Ito na ang kaganapan. Kahit mangingisda lang ako, kahit ako isang magnanakaw na maniningil ng buwis, kahit ako'y mamamatay tao, pinakukulong ko ang marami. Sino ko para tumanggi? Panginoon na ang tumatawag. Panginoon na. Hindi nagkamali ang Diyos na tawagin ka. Ikaw maglingkod, mali yun. Kung wala ang Panginoon. Amen. Yes. Pero pag tinawag ka niya, hindi nagkamali ang Diyos. Hindi siya pwedeng magkamali sa'yo. Ano, bakit? Lalagyan ka ng kailangan mo eh. Pero sabihin mo, ako maglilingkod ako. Kasi sabi ng Panginoon, walang mahiligan kahit ako. Kasi alam niya ang puso natin kung anong gusto natin. Gusto natin yumaman, gusto natin lumago. Lumago sa material, hindi talaga sa spiritual. May gustong sumunod, pero alam ng Panginoon, yung baggage niya, lagi nang titingnan sa likod. Gustong sumunod, pero laging palingon-lingon. Babalik pa rin sa dati, pabalik-balik. Yung Panginoon. Pero nandito sila. Biglang nagbago ang ihip ng hangin, nagkaroon sila ng pag-asa nung sila ay umuo. Kaya yung oo mo magdadala ng pag-asa sa'yo. Amen. Dahil buhay ang pag-asa natin, mga kapatid sa Panginoon. Pwedeng ayusin ng Diyos ang problema mo, ayusin ng Diyos ang problema ng iyong pamilya. Ang kahinaan mo, ayusin ng Panginoon. May magagawa ang Diyos. Hinihintay lamang niya ay pagpuo mo. Yung pagbabago ng iyong puso. Hindi yung nag-aakala kang ligtas, pero hanggang ngayon, ang tigas pa rin ng iyong kalooban. Ang dami mong hinihintay, pero ikaw hinihintay na ng Diyos matagal na. Ang dami mong inaasam, pero nag-aasam ang Panginoon na umuo ka. Ang dami mong inaakala sa mundo, pero ang Panginoon, iniisip niya kung anong mas makakabuti sa iyo. Ibigan, hindi ito preaching, pero hinahamon kita. May pinagagawa ang Diyos para sa iyo. Huwag mong biguin ang kalooban ng Panginoon. Pag nawala ka, Diyos pa rin ang Diyos. Pero tandaan mo ito, hanggat hindi ka nakikinig sa panyaya ng Panginoon, kulang ka. Kulang ka, hindi ka magiging tunay na masaya. Alam mo kung bakit? Alam mo kasi meron kang binibigo. Gusto ng Diyos gawin mo ang isang bagay, pero ayaw mo siyang pagbigyan. Sino ka para makontento? Alam mo may pinagagawa ang Panginoon sa iyo. Sa church, hindi dahil sinabi lang ni pastor, kundi hinahamon ka. And by faith, nangungusap ang Panginoon, makapagpupuno ako sa isang bagay nito. Sa ministry nito, sa hayong ito, sa buhay nila, magagamit ako ng Panginoon. At tingnan mo kapatid, yung impact nito sa buhay ng iba. Bilang lalaki at babae, bilang mag-asawa. Kapag ikaw ay umuo, mga kapatid, dakilang bagay magagawa ng Diyos sa buhay ng iba. At kailangan mong isipin kung ano ang itsura nito. Kung ano ang itsura ng pagtanggi, kinaliwanag natin, kagaya ito ng delaying tactics. Meron ding itsura ang pagbuo. Ang una nito ay pananagutan. Tuturuan ka ng Diyos magkaroon ng pananagutan. Kaya yung dating tumatanggi ka, ikaw ay tumatalikod, madali kang bumibitaw, tatapang ka. Nakita natin sa Book of Acts, katapos na sina Pedro ay ikulong, bumalik agad sila sa church. Kinausap ang matatanda at mga kapatid. Ano ang kanilang ginawa? Nanalangin sila at humingi ng katapangan. Kasi alam nila, may pinagagawa pa uli ang Diyos. Ay ipinakulong na sila. Ano kaya ang pwede pang gawin nila sa atin? Pero walang problema dito dahil buhay ang ating tagapagligtas. Nabuhay siya mula sa kamatayan, bubuhayin niya tayo. So kinaalala yun ng Banal na Espiritu, hindi nakalagay doon, pero isa yun sa maaaring kinomport ng Espiritu Santo sa kanila, sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon, ipapaalala niya ang lahat ng bagay
na sinabi ko sa inyo, that on the third day, again, siya ay muling babangon mula sa kamatayan. Ganon ka rin. Ganon ka rin. Pangako yun ng Panginoon eh. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang tunay na masunurin sa Panginoon by faith, pagkamatay na pagkamatay mo, kung nasaan ang Panginoon, durog ka. Kung nasaan ang Panginoon, pupunta ka doon. And we say, amen? Amen. Nasaan ang Panginoon? Amen? Pupunta ka doon. Hallelujah. Kaya hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot pag sabi sa iyong pastor kung anong dapat gawin. Kung anong pinagagawa ng Diyos na, Pastor, nararamdaman ko parang may pinagagawa ang Panginoon. Ano gagawin namin? Mag-pray para sa iyo. Humingi ng Espiritu, ibigay sa iyo. At kung talagang totoo ang desire mo, lulukuban ka talaga ng Diyos. Hindi lang sasama ang Espiritu kapag mali ang akala. Kagaya ni Simon, na salamangkero. Bigyan niyo rin ako ng kapangyarihan ito. Ay, nag-umang muna siya ng pera. Sinabi na nga ng Panginoon, sa unang nagsabi sa kanya, susunod sa kanya, sabi niya, ni ang anak ng Diyos, wala man lang mahiligan. Pero gusto mo, pag nililingkod ka, kaginhawahan. Mga kapatid, pag tayo maglilingkod, haharap ka sa pagsubok. Pero tandaan mo, hindi ka naman magugutom. Meron kang pagtitiisan. Meron kang pananagutan. Dahil ang iyong paglilingkod ay hindi lamang basta panawagan, mga kapatid, kundi merong ililigtas ang Diyos. At may mga bahagi sa buhay mo na ang Panginoon ay mangungusap upang ikaw ay maging lalong ganap sa paglago. Pangalawa, una ay pananagutan, accountability. Next thing is growing, paglago mo. Kasi yun yung panawagan ng Diyos, di ba? Efeso Kapitulo 4, sa ating pagbabasa, buksan mo nga kapatid, Efeso 4, 11 hanggang 13. Basahin natin, bagamat wala yun dito. Malapit na tayo magtapos. Efeso 4, 11 hanggang 13. Ayan. Dahil ang paglago natin, mga kapatid, ay kinakailangan. Makita sa atin ng Panginoon kung anong interes mo. Kagaya nito, yung interes ng Panginoon sa church. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, propeta, evangelista, pastor, at mga guro. Anong gagawin nila? Upang ihanda ang mga santo, yung banal, saint sa Ingles, santo. Hindi po yung ribulto doon sa phase 2. Sabi nung anak ko nung maliit pa, pag napunta kami doon, ang lakas ng boses, ay buhat-buhat ko. Dati, may inan nyo ang larawan, may ribulto, may Diyos-Diyosan. Huwag ka masyadong maingay. Diyos-Diyosan talaga yan. Pero huwag mo ipagsigawan. Ay dahil inosente siya, so ang alam niya, mali yun, wala siyang pakialam, mga kapatid sa ating Panginoon. Ay nandun kami mismo sa may harap na ng simbahan ng Katoliko. Alalampas lang namin. Naglalakad kami doon sa may tulay papunta doon sa palengke. So, sabi dito, upang ihanda mga banal sa gawain ng paglilingkod. Yung pong mga santo na tinatawag, okay, mga kapatid, mga kabataan, yung banal, tuturo ko sa English kasi ito ay, ayan o, ayun, ang counterpart, na ang turo sa reliyon, kung tayo nasa dating reliyon, ang santo ay yung patay na. Ay dito, ang santo na ihahanda ng 5 ay buhay. Kasi gawaing paglilingkod. Ayan o. For work of the ministry. Kaya ang church, kapag ang mananampalataya, hindi na ihahanda, hindi talaga lumalago. Pag puro pastor ang gumagawa, pag puro yung guro, wala pang guro, puro pastor. Walang propeta, walang evangelista, walang mahayop, walang nagpapahayag. Kaya kapag kayo magpe-pray, humingi kayo ng gift of tongues. Pagkatapos humingi kayo ng gift of interpretation, magpaliwanag. Kasunod ay gift of prophecy.
magpahayag. Yung magpaliwanag yung sinabi. At kung meron namang gagawin ng Diyos sa inaharap, prophecy, mga kapatid sa Panginoon. Kaya, nagpapatibay yan sa church. Amen? Sabi doon hanggang makarating tayong lahat, hindi yung si pastor lang. Sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, kay Kristo Jesus. Taas mo anak. Amen? Taas mo. Yan. Hanggang maging taong may sapat na gulang. Ibig sabihin matino. Matino sa pananampalataya. Hanggang sa sukat ng ganap na kapustusan ni Kristo. Hallelujah. Kaya, yan yung plano. You will grow, amen, kapag ikaw ay nagpapagamit ng iyong buhay sa Diyos. Kasi ibig sabihin niyan, masunurin ka, tumutugong ka, you have a teachable heart, you have a servant heart, you have a willing heart. Amen? Your life is ready and available for Christ. Mga kapatid sa Panginoon, lalago ka. Kaya merong hindi lumalago dahil wala yung mga parameter na yon. Yung sukat na yon. Pero may gustong tawagin disciple, pero hindi naman tumitingin sa salamin kung anong kailangan niya. Kailangan nyo mga kapatid, isipin kung ano ang kulang sa atin. Kaya tayo tumitingin sa salamin. And that is the Word of God. Amen. Amen? Upang ang basics ay maisangkap. Without the basic, gusto natin ang ating accountability ay lumaki, ang ating growth spiritually ay lumawak, but without the basic, hindi mangyayari yun. You cannot go to second floor without the first, amen, level of the stair. Hindi ka doon umahakbang. Abay, paano ka naman makakarating doon sa taas? Gusto mo ikaw magkaroon ng karangalan. Gusto mo ikaw ay maging maayos. Ayaw mo naman yung basic. Ang basic, faith. Grow in your faith. Be obedient. Surrender your life. Take up your cross and follow me. Basic yan. Basic yan. Walang nag-amen. Amen. Kapag ginagawa natin yan, mga kapatid, morning prayer, Bible reading every day, you will have a spiritual hunger. Nagugutom ka, hindi sa sanlibutan, hindi sa Panginoon. Lord, punuan mo pa ako. Ikaw ang kailangan ko. Kaya nagmamadali kang pumunta ng gawain ng Diyos. Dahil may kulang sa akin. Alam mo, nangihina ako. Ang vitamins ko yung salita ng Diyos. Pag hindi ka lumalabo, hindi ganyan ang iyong isip. You will not love what Jesus loved. If you are growing with the basics of God, you will love what He loved. Amen. And He loves you to grow. Alagayin dyan, no? Efeso 4:11 hanggang 13, gusto niya lumalago ka. Kaya yung paghayo mo, magpapalago yan sa'yo. Hindi lang kasama ka, nakatingtingin ka pang parami. Hindi lang napunta ka ng church. Kundi talagang nakukonvert ka. Everything that is need to change and transform, you are willing to be transformed. Be teach, be taught, mga kapatid. Mangyayari doon, makukonvert ka talaga. Hindi lang dahil nakakita ka ng himala, kaya ka sumusunod, kundi ikaw ay converted na. Amen? Amen. Tutok-sutoksuin ka ng kaaway, pero hindi ka niya na makukuha. Alam mo bakit? Nasa ilalim ka ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos, mga kapatid, hindi pinakikialaman ng kaaway. Aalukin ka niya, pero hindi ka niya pwedeng iposes. Ano natin mga kapatid? Hindi ka niya pwedeng iposes. Hindi ka niya pwedeng gawing depressed. Ang tunay na convert, mga kapatid sa Panginoon, hindi ka niya pwedeng i-oppress, i-suppress. Kasi yan ang gagawin ng diablo. Kasi kapag tunay ka ng binago, may kapangyarihan ka dahil kay Kristo. Amen. Kahit na maramdaman mo minsan, biglang darating ang takot, maaalala mo dahil sa Espiritu Santo ang pangako ng Diyos sa iyo. Amen. Babalik ka kagad. Hindi yung sasaktan mo ang kalooban ng Diyos.
Amen? Nakita niyo yan dun sa kalibugang anak. Nung na-convert siya, talagang tinalikuran niya ang nakaraan. At nagpasakop siya sa kanyang ama. Ang tawag na niya ay Panginoon. When we call God Father, it is because He saved us. Ama, thank you sa pag-ibig mo. Sobrang mo akong mahal. But when you call God the Father as your Lord, you are obedient enough. Panginoon, sige po, susunod daw. Ang Ama ay Panginoon mo na. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Tandaan natin ito mga kapatid, our destiny is within reach. Alala ko na naman, amen, one, God has inspired, amen, during our revival in Taytay. Your future is not ahead of you. It is within you. Because your future is Jesus Christ. Your destiny is Jesus Christ. Yesterday, today, and tomorrow. And if Jesus is within you, your future is in you. You have to walk for your future. What you are doing now is you are tomorrow. What you are doing now is what you are tomorrow. Kung ano ka ngayon, ay siyang ikaw bukas. You cannot go to your future and rightful destiny kapag ngayon pa lang ang buhay mo is not hindi naka-destiny, hindi nakatuon talaga. Amen? Para kay Kristo. Naman natin mga kapatid. Sabihin mo, para kay Kristo sa kinabukasan, pero ayaw mo ngayon, paano naman yun? Bukas na lang ako. Paano kunin kakain ng Panginoon? Di ba? Yung sinabi niya dun sa mayamang nag-iipon, pupunuin niya ang kanyang kamaling. Ang sabi ng Panginoon, ikaw nahangal, ay kukunin ko ngayon sa iyong kaluluwa mo. Gamitin ngayon sa atin sa iba't ibang kapamaraanan. Huwag tayo magiging hangal, mga kapatid. Tandaan nyo, mas mabuti ang nagtetemplo sa atin, mas malaki ang nagmamay-ari sa atin, dakila ang nagligtas sa atin, mapagmahal ang tumatawag sa atin. Hindi kanya pababayaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang humayo, mga kapatid, ay pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay umuo, bibigyan ka ng Panginoon ng maraming karagdagan na pagkakataon, opportunity in your life, para sa buhay ng iba. Kagaya nung 17 na humayo, ang buhay ng iba ay nagkaroon ng direksyon, naligtas, nagkaroon ng tuwid na daan, at natuto silang hindi lang sumampalataya, kundi sumunod sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, exactly 10, take initiative. Take initiative. Pwede ka bang kausapin ang Panginoon ngayong umaga? Pwede ka bang magkaroon ng willingness ngayong umaga? Na lalo ka bang magmadali na mag-focus sa Kanya? Because what can you do today, mga kapatid, will have a fruit tomorrow. Kung anong magagawa mo ngayon, magkakaroon ng bunga sa kinabukasan. Eh kung pangit yan, alam mo na. Pero kung tumutugong ka lagi sa Panginoon, tandaan mo, mag-aani ka. Tama natin mga kapatid, mag-aani ka. Not title, ha? Pakiusap, not title. Because your title, you will leave your title. You will leave your title. You have to work on it. Amen? You have to work on it. Trabahuin mo yan. Because your calling is not title. Your calling is your, amen, yes to the will of God. Pag-oo mo sa kalooban ng Diyos. Hindi yan sa iyo, yan ay sa Kanya. Tandaan mo, pwede ka nang alisin, pwede kang i-disqualify.
Kung simula pa lang, marunong ka nang humindi, tapos natuto kang umuo, pag ikaw naman ay tumugon, huwag mong kalilimutan, pwede ka pa rin alisin. Pwede kang ma-disqualify kapag hindi ka nag-continue saying yes. Continue to say yes. Hindi kasi Neneo, hindi ka rin si Alejandro. Amen? Hindi ka rin si Dimas na pumunta kung saan-saan. Amen? Hindi mo rin kailangan na balik-balik ahadlangan ang panawagan ng Diyos. Ang kailangan mo ay magsalita ng oo at pagkatapos, kahit nahihirapan ka, sumunod ka sa Diyos. Alam mo bakit? Tutulungan ka ng ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, sino ang may natutunan ngayong umaga? Brother Sigel? Amen. Sa maiksi lang po na aking insight at natutunan sa umaga ito. Tunay nga po kapag ating tinatanggihan po ang kalooban ng ating Panginoon, di po siya makakakilos sa ating buhay. At kung yun nga po, kapag ang kasama po natin lagi ay mga unbeliever, yung ayaw din sa will ng Panginoon, lalong mahadlangan yung pagkilos ng Panginoon. Tapos nga po yung pag laging ang conversation natin ay pangsanlibutan, mahadlangan po yung will ng Panginoon sa atin, yung makapagpatotoo at makapag-share ng salita ng Diyos sa kanila. Tapos nga po, kailangan po sa atin yung nahakbangan po natin yung bawat mga bagay. Tapos yung talikuran po natin yung pagtanggi sa nais ng Panginoon. Tapos nasa atin nga po yung paghakbang, yung pagsabi ng yes, kailangan po natin na hakbangan po yung nais ng ating Panginoon. Tapos i-claim po natin yung nagagawa ang Panginoon sa ating buhay. Tapos huwag na po tayo bumalik sa kagaya ng dati. Yun nga po magko-compromise po tayo sa mga maling mga bagay. Doon po ulit papasok yung mga pandarayan ng diablo sa atin. Tsaka nga po kapag tayo nagsasabi na po ng yes, kinukomit na natin ang sarili natin sa ating Panginoon, huwag pa rin po natin kakalimutan na pwede pa rin po tayo dayain ng kaaway. Pero dahil naikot na tayo ng salita ng Panginoon, ng kalakasan, kaya-kaya natin ito magapi. Huwag lang tayo bumalik sa pagsasabi ng no. Yung meron tayo mga katulad natin na tawag na alternative po sa paglilingkod. Tapos po, wag po natin gagawin parang title lang po yung ginagawa natin. Tapos yun po. Sa Panginoon lang po natin ibalik yung papuri. Ay, lawan po. Thank you, Brother Sigel. Sinama rin mo na. Nag-so pang magdagdag doon sa sinabi niya. Okay, sino? Si Brother James. Sige. Para sa akin naman, na natutunan ko ngayon, kung yung tanong na ano ba ang layunin ng Diyos kung bakit tinawag ka niya. Base kasi dun sa unang pagtawag ni Lord ay mayroon siyang purpose kung bakit kaya tinawag tayo. So hindi naman tayo tinawag na wala siyang purpose. So unang-una ay inihahanda muna tayo. Kaya tayo nagsasangkap. Kaya unang natututunan natin na itinuro ni Kristo. Kung ano yung itinuro ni Kristo nung na itinuro sa kanyang mga alagad, yan natin yung itinuturo niya sa atin. Unang-unang itinuro ni Kristo, mag-pray. And para pagsasangkap, kailangan natin ng commitment sa prayer. Commitment sa pagbabasa ng kanyang salita. At lagi tayong unavailable lagi sa kanyang gawain. So kasi si Lord available lagi, kahit hindi tayo available, lagi siyang available sa atin. Yes. At bakit niya ginagawa yun? Kasi mayroon siyang purpose. Kasi inihahanda niya tayo sa gawaing banal. Kaya yung pag-aaral natin, amen, na kapag tinanggihan natin yon, tinanggihan natin yung biyaya. Ibig sabihin, biyaya na yun, yung privilege na yun na ibinibigay ni Lord sa atin. Pero pag tayo naman, mas gusto nating piliin yung gusto natin, nalalayo tayo dun sa layunin ng Diyos. At kung nalalayo na tayo,
lalamig na tayo, kaya yun, nakakapagtalikod na tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Pero maganda yung plano ng Diyos, kasi plano ng Panginoon, hindi tayo ipahamak, kundi ang plano ng Diyos, iligtas tayo at ibalik sa kanyang kaharian. Kaya gusto ng Panginoon, tayo lahat ay maligtas. At ito yung great na dakilang bagay na gusto ng Panginoon, na tayo lahat ay makatanggap ng gantimpala. Kasi lahat ng mga ginagawa natin ay nakatalayan sa aklat ng mga gawa. Kung anong ginawa mo dito sa lupa ay nakasulat doon sa aklat ng mga gawa. At ang purpose ng Panginoon kung bakit niya tayo ini-equip, amen, para maging katulad tayo. Kasi sabi niya, sagdal, ibig sabihin perfect. Magiging safe lang tayo kung ang ating puso ay laging nadadalisay. At yung kagandahan nito doon sa panguli, amen, mayroong purpose ang Panginoon kung bakit niya tayo kung bakit niya ginagawa ito, ay para tayo ay maging sagdal. At sa pagdating ng Panginoon, hindi na tayo kakabahan kahit tayo ay mamamatay na, amen, ay haharap tayo sa Kanya, amen, at sasabihin na ito yung mga anak ko na naging tapat sa akin, amen, na sinanay ko sa gawaing banal, naglingkod sila ng tapat sa akin, amen, at ito ang gantimpala na ibibigay ko sa kanila. Kaya kung bakit tayo tinatawag ni Lord, may purpose ng Panginoon sa atin. Ang purpose ng Panginoon ay maligtas tayo at matanggap natin yung gantimpala niya. Pero meron talagang pagsasanay talaga. Meron talagang pagdadalisay. Kaya yun po yung calling ni Lord. At sa Diyos po lahat ng kapurihan. Thank you, Brother James. So, ang daming purpose, ano? Hallelujah. Talaga, kailangan natin ang layunin niya ay ating maunawaan at matanggap. Pero pa, last, si Brother Lando. Okay, last na. Para makapag-pray na. Okay? Yung bahay mo kapatid. Yun nga, masasabi ko lang ay, sumunod ka na lang. Huwag ka na magduda. Kasi kung magpapaalam ka pa, malay mo sa bahay nyo, may inuman, may inom ka pa doon. Tsaka may sugal ka pa doon. Tsaka, sumunod ka lang, huwag ka na magduda. Tsaka, paano tayo susunod? Siyempre, maging handa tayo, magbasa tayo ng Bible. May pag-fellowship tayo sa may alam, sa kay pastor, mga kapatiran. Tapos bago tayo mag-akay ng mga kasi mga kapwa natin, mga kapitbahay natin, kawawa naman sila, hindi sila nakakahalam. Tsaka yung mga may-ari ng bahay, mga kapatid, mga nakasalubong natin, sabi po dato, ang Panginoong Diyos nga, naawa, paano pa kaya tayo, di ba? Baga, dapat maging handa muna tayo bago tayo sumunod at mag-akay sa Panginoong Diyos. Amen. Ayan, ipahagod na. Pag tayo magsabi ng oo. Pag hindi. Kasi ang ating pinangakuan ay banal. Kaya dapat tayo ay maging banal din sa salita ng Diyos. Okay, thank you po, thank you. So, huwag tayong mga ngako. Pero huwag naman tayong magpapadili. At huwag din magiging dahilan yung paghahanda. Kapag tayo mo pang tumugon, naghahanda pa, pastor. Tandaan mo ang Panginoon naghahanda. Habang pinapangaralan, inihanda ka na. Kailangan mo lang matapang sa pagsunod. Ikaw ay nagtitiwala sa kanyang Diyos. Kasi siya naman ang mag-iikot. Okay? Ang walang tunay na matapang sa karin ng Diyos, malibang nagtiwala ka sa Panginoon. Malibang nagtiwala ka sa ating Panginoon. Talagang tatapang ka. Kasi ang Espiritu ng Diyos ang magsasangkap sa iyo ng katotohanan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tayo ay magsukayo. At ipilip natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos, salamat po kay oras na ito na kami hinamon mo, tinuruan mo at sinasangkapan na ang puso at isipan ng aming buhay maging mabuting sisidlan mula sa iyo ng iyong banal na Espiritu upang kami magamit mo, Panginoon, sa iyong panawagan. Sangkapan mo nga po kami upang sa pagtatapos ng gawain ito, Panginoon God,
sa buong maghapong ito, lahat ng salitang aming maririnig, aming may pahayag, may patutuo, Panginoon. Kami magamit mo, Diyos, makapag-akay. Marami pa ang makabalik sa iyo na ginagamit mong aming buhay, makahakbang din. Ang mga magsawahan ay humakbang ng may pagtitiwala sa iyo. Ang mga lalaki mo ay maging available para sa iyo. Ganon din ang mga kababaihan para sa iyo. Mula bata hanggang pinakamatanda, Panginoon. Sangkapan mo kami at patuloy na patatagin, Panginoon. Lahat ng aming narinig ay aming inaangkin na aming sandata mula sa iyo. Na kami sasangkapan mo hanggang sasangkapan sa bawat pangangailangan, sapagkat ikaw ang tumatawag sa amin. Ang kakulangan sa amin, ikaw ang magpupuno, Panginoon. Ang kahinaan namin, mapapalakas mo, Diyos, sapagkat sapat ang iyong biyaya. Ihatid mo po ang iyong mga anak, susunod na isang linggo, maaga po, Diyos, Sunday School, at maging excited sa mga aral mo, at pagpalain mo kami sa susunod pang oras ng pagsamba ngayong umagang ito hanggang mamayang gabi, Panginoon. Ihatid mo rin ang mga anak na paparating pa, na makaabot o Diyos, makapanalangin, Panginoon, makaawit, Panginoon, ng magalak. Bawat isa sa amin ay mapuspos ng iyong Espiritu at ikaw ang parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po, tayo po ay makapanalangin bago tayo magsimula. At ang mga kapatira na may panalangin ay pakihatid sa mga manggagawa, mga kapatid sa ating Panginoon. At yung mga manggagawa natin ay pakihanda na para sa ating pag-awit at pagbuburi.